Magandang hapon, bayan! Ngayon ay araw ng Biyernes, ikatlo sa buwan ng Hulyo, taong 2026. Narito na ang mga balita na dapat niyong malaman dito sa Express Parañaque News. Ako ang inyong tagapagbalita, Jordan De Los Santos. At narito na ang mga headlines. Parañaque, nakiisa sa takbo laban sa droga para sa isang drug-free na lungsod. Foundation Day ng Parañaque isinusulong na maging opisyal na ordinansa. Ordinansa para sa pagbuo ng Parañaque Muslim Consultative Council nilagdaan na. Liturgical reception ng bagong apostolic administrator ng Diocese of Parañaque ginanap. Pamahalaang lungsod ng Parañaque nakipagpulong sa mga opisyal ng Mutya ng Pilipinas para sa posibleng kooperasyon. Asiana Job Fest inilunsad para sa mga naghahanap ng trabaho. Parañaque, nakiisa sa pagdiriwang ng Philippine Arbor Day 2026 na may temang Lunti ang Bukas. Pamahalang lungsod ng Parañaque, nagsagawa ng forum para sa LGBTQIA+ community. Satellite office sa Barangay Tambo, inaasahang magbubukas bago matapos ang taon. Pag-ibig at pananampalataya, Mayor Olivares, binigyang diin ang kabuluhan ng pagsasama ng mga bagong kasal. Pamahalaang lungsod ng Parañaque, nagpaabot ng suporta sa mga atleta para sa Batang Pinoy 2026. Parañaque City Government at Rotary International, pinagtibay ang ugnayan sa pagbisita ni Rotary International President-elect Olanyika Babalola. Parañaque City, aktibong nakibahagi sa second quarter National Simultaneous Earthquake Drill para sa kahandaan ng Sadabig 1. Parañaque City Government nagbigay pugay sa mga kasambahay sa pagdiriwang ng 15 International Domestic Workers Day at unang anibersaryo ng 10 City Council ng Parañaque ipinagdiwang. At yan ang mga headlines sa araw na ito at narito na ang detalye ng mga balita dito sa Express Parañaque News. Aktibong nakiisa ang pamahalaang lungsod ng Parañaque at ang iba't ibang barangay sa idinaos na community fund run na pinamagatang Takbo Laban sa Droga na ginanap sa Parcal Mall sa Barangay Tambo. Ang naturang aktibidad ay ginanap bilang pakikiisa ng lungsod sa paggunita ng International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Pinangunahan ito ni Mayor Edwin Olivares at nagbigay ng mensahe tungkol sa kahalagaan ng advokasya para labanan ang ipinagbabawal na gamot. Higit pa sa pagiging isang fun run, ang kaganapan ay nagsilbing simbolo ng pagkakaisa ng mga residente at opisyal ng lungsod. Binigyan din na ang aktibidad ay isang malinaw na pagpapakita ng matatag, malusog at drug-free na komunidad para sa lahat sa lungsod ng Parañaque. Isinasagawa na ang mga hakbang upang formal nang maisabatas ang pagdiriwang ng Foundation Day ng Parañaque sa pamamagitan ng isang committee hearing. Layunin nito na bigyang diin ang kasaysayan ng lungsod, partikular na ang pagkakatatag nito ng mga Agustino noong 11 ng Mayo taong 1580. Ang pagdiriwang na ito ay nakikita bilang isang paraan upang mas mapalapit at mapahalagaan ng mga mamamayan ng Palanyag ang kanilang pinagmulan. Ang pagdinig ay pinangunahan ng Committee on History, Culture and Tourism at dinaluhan at sinuportahan ng mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod, kabilang sina Councilor Toki Baez, Councilor Tines Plana, Councilor Rico Goles, Councilor George Marquez at Councilor Shanine May Olivares Bernardo. Nagpakita rin ng suporta ang iba pang mga panauhin tulad nina local historians ginang Dulce Festin Baybay at Olan Tonsay. Barangay Don Bosco Chairman Mar Jimenez, Parañaque City Tourism Office Chief si Seth Ricardo at Barangay Operations Office Chief Juancho Pajardo.
Formal nang nilagdaan ang pagpapatupad ng Ordinance Number 100 Series of 2025 na iniakda ni Councilor Shanin May Olivares Bernardo na naglalayong itatag ang Parañaque Muslim Consultative Council o PMCC. Ang mahalagang seremonya ng paglagda ay dinaos noong Hunyo 15 sa People's Hall ng Parañaque City Hall sa Barangay San Antonio na sinaksihan ni Mayor Edwin Olivares at ang mga miyembro ng konseho. Ito ay naglalayong magkaroon ng formal na mekanismo para sa konsultasyon at pakikipag-ugnayan sa komunidad ng mga Muslim sa lungsod. Sa pamamagitan ng pagtatatag ng PMCC, inaasahang mas mapapatibay ang ugnayan sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ng mga sektor ng lipunan. Alinsunod sa hadikain na mas maayos na pamamahala sa Parañaque. Formal nang tinanggap ng Diocese of Parañaque ang bagong Apostolic Administrator na si Most Reverend Elias L. Ayuban CMFDD sa isinagawang liturgical reception noong Biyernes, Hunyo 19 sa St. Andrew Cathedral sa Barangay La Huerta. Si Bishop Ayuban din ay nagsisilbing obispo ng Diocese of Cubao. Ang nasabing seremonya ay dinaluhan ng mga kaparian at mga laiko mula sa buong diocese na sumasakop din sa mga lungsod ng Las Piñas at Muntinlupa. Nagpakita rin ng suporta at paggalangis ang mga opisyal ng pamahalaang lungsod sa pangunguna ni Mayor Edwin Olivares, Vice Mayor Benjo Bernabe at Congressman Eric Olivares. Kasama rin sa mga dumalo sina Parañaque City Tourism Office Chief si Seth Ricardo at Barangay Operations Office Chief Juancho Pajardo. Bilang bahagi ng mainit na pagtanggap, naghandog ng sayaw ng pagbati ang mga kabataan sa saliw ng tugtog ng Parañaque City Band. Matatandaang nagretiro na bilang obispo ng Diocese of Parañaque si Bishop Jesse Mercado, DD, noong June 6, 2026, makalipas ang 23 taon na paglilingkod nito na nagsimula pa noong 2003 bilang kauna-unang obispo ng diocese, simulang nang itatag ito noong 2002. Mainit na tinanggap ng pamahalaang lungsod ng Parañaque ang pagbisita ng mga opisyal ng Mutya ng Pilipinas noong Lunes ng umaga, Hunyo 22. Ang nasabing pagbisita ay pinangunahan ni Cory Quirino, ang National Director at Presidente ng Mutya ng Pilipinas, kung saan sinalubong siya ni na Mayor Edwin Olivares at Parañaque City Tourism Office Chief si Seth Ricardo. Sa pagpupulong, tinalakay ng dalawang panig ang mga posibleng pakikipagtulungan at kooperasyon sa pagitan ng organisasyon at ng pamahalaang lungsod. Binuksan ang programang Asiana Job Fest na naglalayong maghatid ng mga oportunidad sa kabuhayan at trabaho para sa mga mamamayan. Ang aktibidad ay ginanap noong Hunyo 24 sa Parcal Mall, Asiana City sa Barangay Tambo. Sa nasabing pagbubukas, kumatawan kay Mayor Edwin Olivares si Parañaque City Tourism Office Chief si Seth Ricardo upang ipakita ang suporta ng pamahalaang lungsod sa nasabing aktibidad. Ang Job Fest ay nagsisilbing mahalagang plataporma upang mapadali ang paghahanap ng trabaho at makatulong sa pag-unlad ng ekonomiya ng lungsod. Pinasinaya ng pamahalang lungsod ng Parañaque ang programa nitong pre-movies na nakalaan para sa mga persons with disabilities o PWD sa lungsod na ginanap sa SM City Sucat sa Barangay San Dionisio noong Martes, Hunyo 23. Ito ay naging posible sa pamamagitan ng pagpasa ng City Ordinance Number 45 Series of 2025 na sinuportahan ng sangguniang panglungsod. Nakiisa dito sina Mayor Edwin Olivares, Vice Mayor Benjo Bernabe, Congressman Eric Olivares at ang mga miyembro ng konseho. San Dionisio Captain Eva Olivares, San Isidro Captain Noel Haplos at ni SM Sucat Brand Manager Rapi Dominguez. Dumating din sa pagtitipon ang mga cast ng showing pa rin ngayon sa mga sinihan na Home Along Dariles The Reunion na sina Smokey Manaloto, Band of Quezon, Boy 2 Quezon, Maybelline de la Cruz at Dan Cruz.
magkakaroon ng oportunidad na makanood ng libreng sine ang mga PWD tuwing Martes sa mga sinihan ng SM Bikutan, SM Sukat, SMBF Parañaque at Ayala Malls Manila Bay. Ito ay bunga ng pakikipagtulungan sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ng SM Cinema. Layunin ng programa na magbigay ng pagkakataon sa mga PWD na makapanood ng mga pelikula ng libre bilang bahagi ng pagsuporta at pagkilala sa sektor ng mga may kapansanan sa komunidad. Para maka-avail, kailangan lang magpakita ng Parañaque PWD ID at 1x1 ID picture. Nakiisa ang pamahalaang lungsod sa pagdiriwang ng Philippine Arbor Day 2026 na ginanap sa Asiana Area, Rojas Boulevard sa Barangay Tambo noong Huwebes, Hunyo 25. Ang aktibidad ay may temang Lunti ang Bukas na nagsisilbing simbolo ng patuloy na suporta ng lungsod sa pangangalaga sa kalikasan at pagpapalago ng mga puno sa komunidad. Nakiisa sa programang ito sina Mayor Edwin Olivares, Vice Mayor Benjo Bernabe at Congressman Eric Olivares, at sila ay nakibahagi sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno at nagbahagi rin sila ng mensahe sa mga dumalong kalahok upang ipakita ang dedikasyon ng lokal na pamahalaan sa nasabing advokasya. Ang pagdiriwang ay dinaluhan din ng iba't ibang kawani at kinatawan ng lungsod na nagkaisa para sa layuning makapag-ambag sa mas luntiang kapaligiran para sa hinaharap. Pinagsama-sama ng pamahalang lungsod ang iba't ibang organisasyon mula sa iba't ibang barangay para sa isang mahalagang forum na naglalayong isulong ang pagkakapantay-pantay at pagkakaisa ng mga LGBTQIA+ community. Ang aktibidad na pinamagatang Building Communities Through Awareness, Equality and Inclusivity for LGBTQIA+ ay ginanap noong Miyerkules, Hunyo 24 sa Wyndham Garden Hotel sa Tambo, Parañaque. Ang programang ito ay isang kolaborasyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ng City Social Hygiene Office. Kabilang sa mga dumalo at nanguna sa nasabing pagtitipon ay sina Mayor Edwin Olivares, Vice Mayor Benjo Bernabe at mga miyembro ng sangguniang panglungsod. Nakiisa rin sa forum sina Tourism Chief si Seth Ricardo at Barangay Operations Office Chief Juancho Pajardo. Kabilang sa mga tinalakay sa forum ay ang kahalagaan ng komunidad sa pamamagitan ng kamalayan at pagkakapantay-pantay, patuloy na pagpapanatili ng kalusugan, usapin sa SOGI Bill at gender sensitivity. Ang matagumpay na forum na ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng pamahalaang lungsod ng Parañaque sa paglikha ng isang kapaligirang ligtas at mapagkainga para sa lahat ng mamamayan nito. Posibleng maging operational na ang bagong satellite office ng pamahalaang lungsod ng Parañaque sa Barangay Tambo bago matapos ang kasalukuyang taon. Ayon kay Mayor Edwin Olivares, ang pangunahing layunin ng nasabing tanggapan ay upang ilapit ang mga serbisyo ng lokal na pamahalaan sa mga mamamayan sa Central Business District. Bilang bahagi ng pagpapalawak ng serbisyo, target din ng administrasyon na maging ganap na aktibo ang tanggapan ng Business Permit and Licensing Office o BPLO sa nasabing satellite office pagsapit ng Enero ng susunod na taon. Mistulang napuno ng pag-asa ang lungsod sa naganap na pag-iisang dibdib ng siyam na magkasintahan na opisyal nang nag-umpisa ng kanilang bagong yugto bilang mag-asawa na ginanap sa Parañaque City Hall noong Biyernes, Hunyo 26. Sa isang masayang pagbabahagi sa social media, pinabot ni Mayor Edwin Olivares ang kanyang taus-pusong pagbati sa mga bagong kasal. Ayon sa alkalde, ang pagsisimula ng ganitong mahalagang yugto ay isang patunay ng katatagan ng kanilang pagmamahalan. Binigyan diin sa mensahe ni Mayor Olivares ang kahalagaan ng pananampalataya sa pagharap sa mga darating na hamon sa buhay mag-asawa at naway gawin nilang sentro ang Diyos upang mas maging makahulugan ang bawat tagumpay na kanilang makakamit bilang mag-asawa.
Nagpahayag ng suporta si Mayor Edwin Olivares para sa mga atletang taga Parañaque sa pagbisita ng HMD Gymnastic Club at ng pinakamatandang female ultra-marathoner ng bansa na si Nanay Rosalinda Ogsimer sa ginanap na People's Day sa Parañaque City Hall noong Lunes, Hunyo 22. Bilang paghahanda sa nalalapit na Batang Pinoy 2026 ngayong Disyembre, nangako ang alkalde ng tulong at buong suporta para sa mga kalahok. Nagpapasalamat naman ang pamunuan sa pamahalaang lungsod sa tulong at suporta na binibigay at umaasa pa sila sa marami pang gymnastic events kasama ang lungsod ng Parañaque. Isang makasaysayang pagbisita ang naganap sa lungsod matapos pasinayaan ang pagdating ni Rotary International President-elect Olanyika Babalola. Ang kaganapang ito ay naglalayong lalong palakasin ang ugnayan sa pagitan ng organisasyon at ng lokal na pamahalaan para sa kapakanan ng mga mamamayan. Mainit na sinalubong ng mga opisyal, kabilang si Mayor Edwin Olivares at mga residente si Babalola. Tampok sa pagbisita ang iba't ibang aktibidad na nagpapakita ng dedikasyon ng lungsod sa paglilingkod sa komunidad. Sa isang pahayag, binigyan din ang kahalagaan ng partnership na ito sa paglikha ng isang komunidad kung saan ang mga pamilya ay maaaring umunlad at ang mga bata ay may kakayang mangarap para sa mas maliwanag na kinabukasan. Ang presensya ni Babalola ay nagsisilbing inspirasyon upang ituloy ang spirit of service above self para sa patuloy na pag-angat ng buhay ng bawat Parañaqueño. Ang pagbisitang ito ay itinuturing na mahalagang hakbang tungo sa pagpapaunlad ng mga oportunidad at serbisyong panlipunan sa buong lungsod. Bilang bahagi ng paghahanda para sa posibleng pagtama ng The Big One, aktibong nakibahagi ang pamahalaang lungsod ng Parañaque sa Second Quarter National Simultaneous Earthquake Drill o NSED. Layunin ng inisyatibong ito na bigyang kasanayan ang mga mamamayan sa tamang pagtugon sa oras ng sakuna. Kaisa sa aktibidad si Mayor Edwin Olivares nang siya'y magtungo sa San Antonio Elementary School sa Barangay San Antonio kung saan personal niyang sinaksihan ang maayos at ligtas na paglabas ng mga mag-aaral sa kanilang classroom. Upang matiyak ang kaligtasan ng lahat, hinikayat ni City Building OIC Engineer Emmanuel San Jose ang mga residente na seryosohin at makilahok sa mga ganitong pagsasanay. Nanawagan din si Senior Fire Officer 2 Kirby Banglos ng Station 5 na isa puso at isa isip ang mga natutunan sa drill upang maging laging handa at umaasang mas marami pa ang makikilahok sa mga susunod na pagkakataon. Bilang pangkalahatang paalala, binibigyan din ng lokal na pamahalaan ang kahalagaan ng pagiging alerto at responsable ng bawat Parañaqueño sa harap ng anumang sakuna. Nagkaroon ng espesyal na pagdiriwang para sa mga kasambahay sa lungsod bilang paggunita sa ika-15 anibersaryo ng International Domestic Workers Day na ginanap noong Martes, Hunyo 16 sa Parañaque City Sports Complex sa Barangay San Antonio. Bukod sa sayawan at kulitan, may seminar pa sila sa mga biyaya na pwede nila makuha mula sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Ayon kay Mayor Edwin Olivares, malaking bagay ang papel na ginagampanan ng mga kasambahay sa mga tahanan ng Parañaque at makakaasa sila na ang lokal na pamahalaan ay titiyakin na aalagaan ang mga huwarang kasambahay ng lungsod. Pinasinayaan na ang Parañaque Coliseum sa Barangay San Dionisio noong Martes ng umaga, Hunyo 9 sa pamamagitan ng blessings at ribbon cutting ceremony na dinaluhan ng mga kinatawan ng lungsod. Ang nasabing makabagong pasilidad na ito ay may seating capacity na 4,500. Nakiisa sa pagpapasinaya nito sina Mayor Edwin Olivares, First Lady Janet Olivares, Vice Mayor Benjo Bernabe, Congressman Eric Olivares, mga konsihal, barangay officials at iba pang opisyal ng pamahalaang lungsod. Ayon kay Mayor Olivares,
Ang proyektong ito ay nagsisilbing modernong venue hindi lamang para sa mga aktibidad ng lungsod, kundi pati na rin sa pag-host ng malalaking kaganapan sa buong Metro Manila na magsisilbing oportunidad para sa mga Parañaqueño. Idinaos ng Sangguniang Panlungsod ng Parañaque ang pagdiriwang ng kanilang unang anibersaryo bilang ika-10 City Council na ginanap sa Legislative Session Hall ng Parañaque City Hall kahapon araw ng Huwebes, Hulyo 2. Ang nasabing okasyon ay isang pagkakataon upang balikan at suriin ang mga nagawa ng konseho sa kanilang unang taon ng panunungkulan. Bago muna yan ay nagdaos ng isang banal na misa bilang pasasalamat sa unang taon ng serbisyo, pagkakaisa at maayos na pamamalakad para sa mga nasasakupan ng lungsod. Pinangunahan ni Vice Mayor Benjo Bernabe na siyang presiding officer at ng buong 10 City Council ang pagtitipon, kung saan muli nilang pinagtibay ang kanilang pangako na maghahatid ng mahusay na serbisyo publiko para sa bawat mamamayan ng Parañaque. Dumalo din sina Mayor Edwin Olivares at Congressman Eric Olivares. Binigyan din ng Sangguniang Panlungsod ang kanilang patuloy na dedikasyon na magsilbing katuwang sa pagpapasa ng mga programa at polisiya na magsusulong sa mas maunlad at progresibong lungsod ng Parañaque. Binigyang daan ng pamahalang lungsod ng Parañaque ang mga kabataan na malinang ang kanilang mga talento at makakuha ng mga bagong karanasan sa pamamagitan ng inilunsad na Parañaque Sports Camp na ginanap sa Parañaque City Sports Complex sa Barangay San Antonio noong Lunes, Hunyo 13. Layunin ng nasabing programa na maging isang masayang pahinga ng mga mag-aaral mula sa kanilang mga aralin, kung saan maaari silang mag-focus sa mga gawaing pampalakasan. Personal na nakisalamuha si Mayor Edwin Olivares sa mga kabataang kalahok sa basketball clinic at iba pang pagsasanay sa sports. Nagpahayag ng suporta ang lokal na pamahalaan sa mga kabataan, kasabay ng pagbati at pagbibigay ng good luck para sa kanilang mga aktibidad sa sports camp. Bilang bahagi ng patuloy na pagpapahusay sa kalidad ng edukasyon sa lungsod, nagsagawa ang pamahalaang lungsod ng Parañaque ng 3 araw na in-service training 2026 mula June 16 hanggang June 18 para sa mga Child Development Center teachers. Ginanap ang nasabing pagsasanay sa Windham Garden, Manila Bay, kung saan layunin nito na lalong paigtingin at pagyamanin ang kaalaman at kakayahan ng mga guro sa pagtuturo. Ipinakita ang aktibong pakikilahok ng mga guro sa iba't ibang mga sesyon at diskusyon sa nabahagi ng programa. Nagpahayag naman ng pagkilala at pasasalamat ang lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mayor Edwin Olivares sa dedikasyon, sipag at malasakit na ipinapakita ng mga Child Development Center teachers sa kanilang tungkulin. Ang Commission on Elections o COMELEC ay magsasagawa ng plebisito sa Hulyo 25 sa 5 coastal barangay ng Parañaque, ang Baclaran, Tambo, Don Galo, La Huerta at San Dionisio. Layunin nito na pagtibayin ang pagbabago sa mga hangganan ng teritoryo ng mga nasabing barangay batay sa City Ordinance No. 2023-19. Ang early voting hours para sa mga senior citizens, PWD at mga buntis ay mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, habang ang regular voting hours naman ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kaugnay ng plebisito, nagpatupad ang COMELEC ng gun ban sa 5 nabanggit na barangay simula noong Hunyo 25 hanggang magtatapos sa unang araw ng Agosto. Maigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng mga baril at iba pang nakamamatay na sandata sa mga lugar na ito, maliban na lamang kung may kaukulang exemption mula sa COMELEC. Pinangunahan ng Parañaque Cooperative Development Council o PCDC ang kanilang second quarterly meeting na ginanap noong Miyerkules, Hulyo 1 sa Ruby Hall Max Restaurant sa Barangay San Antonio.
Dumalo din sa pagpupulong si Congressman Eric Olivares. Dito tinalakay ang mga nakatakdang aktibidad ng konseho at ang mga pinakabagong update mula sa Cooperative Development Authority o CDA. Tinalakay din ang iba't ibang programa at serbisyong inihahandog ng mga national government agencies o NGAs. Gayon din ang mahalagang usapin na naglalayong makatulong sa patuloy na paglago at pagpapalabas ng sektor ng kooperatiba sa lungsod. Pinangunahan ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO ng lungsod ng Parañaque ang pagsasagawa ng Usapang Lalaki noong Huwebes, Hunyo 25. Ang aktibidad ay dinaos sa People's Hall ng Parañaque City Hall sa ilalim ng programang Empowerment and Reaffirmation of Paternal Abilities o ERPAT. Layunin ng nasabing programa na palakasin ang kamalayan, kakayahan at responsibilidad ng mga ama sa loob ng kanilang tahanan. Nais nitong gabayan ang mga ama upang maging mas aktibong katuwang sa pag-aaruga sa pamilya at sa paggabay sa kanilang mga anak tungo sa mas magandang kinabukasan. At magbabalik muna pansamantala ang Express Parañaque News para sa ilang mga paalala. Ang oras natin, 29 na minuto makalipas ang 2:00 ng hapon. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Ang ganda. Salamat, ma. Sige, anak. I love you. Mag-enjoy tayo mamaya. Okay ka lang ba? Sige na, girl. Bilis. Buksan mo na to. Ayoko. Sabi nila kung gagamit ako ng coke, makakapag-party ako buong magdamag. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa cocaine. Drug. Mamahalin niya raw ako habang buhay kung hihit-hit kami ng crack. Diyan ka lang! Tumahimik ka! Tahimik! Wala kang kwenta! Isa ka lang! Mahal kita! Tumigil ka sabi! Tama na! tumulong. Nasaan ang pera? Oo, ito na. Bakit mo siya tinatanong, ha? Sige natin. Sige. Kwenta. Pulis to! Sumuko na kayo! Meron kami warrant! Sumuko na kayo! Clear! Clear! Sumuko ka na! Itaas ang mga kamay at tumarap sa pader! Mamahalin daw niya ako habang buhay kung sasabayan ko siyang humit-hit ng crack. Nagsinungaling siya. Alamin ang katotohanan tungkol sa crack. drugfreeworld.org. Balik tayo sa mga balita dito sa Express Parañaque News. Bilang pakikibahagi sa global celebration ng World Day Against Child Labor, nakiisa ang pamahalaang lungsod ng Parañaque kasama ang Public Employment Service Office o PESO at DOLE NCR upang palakasin ang kamalayan at pagkilos laban sa child labor. Ang pagdiriwang ngayong taon ay may temang Red Card to Child Labor, Fair Play for Children, Decent Work for Adults na ginanap sa Parañaque City Sports Complex sa Barangay San Antonio noong araw ng Biyernes, Hunyo 19. Sa pangunguna ni Mayor Edwin Olivares at sa pakikipagtulungan ng Department of Labor and Employment o DOLE, nagkaloob ang lungsod ng mga pangkabuhayan showcase para sa mga ina ng mga bata. Ang programang ito ay naglalayong magbigay ng suporta sa mga pamilya bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng pamahalaan na wakasan ang pagtatrabaho ng mga bata. Mistulang naging entablado
ng mga susunod na bituin ang Soler Theater sa Entertainment City, Barangay Tambo matapos itanghal ang Sing and Dance Workshop Year 8 Grand Recital noong araw ng Huwebes, Hunyo 18. Ang nasabing programa ay nagsilbing kulminasyon ng mahabang paghahanda ng mga kabataang kalahok upang ipakita ang kanilang husay sa sining ng pag-awit at pagsayaw. Ang proyektong ito ay pinangunahan ni Councilor Allen Tan na naglalayong magbigay ng plataporma para sa mga kabataang Parañaqueño na linangin ang kanilang mga talento sa isang profesional na pamamaraan. Katuwang ni Konsehal Tan sa matagumpay na paglulungsad ng nasabing workshop ang lokal na pamahalahan sa ilalim ng liderato ni Mayor Edwin Olivares na patuloy na sumusuporta sa mga programang nakatuon sa paghubog ng kabataan. Lubos na kinilala ng lokal na pamahalaan ang kahalagahan ng ganito mga inisyatibo. Ang pagtatanghal ay nagbigay ng pagkakataon sa mga pamilya at mga residente na makita ang bunga ng pagsisikap ng mga kabataan habang pinapatibay ang kultura ng sining sa lungsod. Mainit na sinalubong ng lokal na pamahalaan ng Parañaque at ng pamunuan ng Parañaque National High School Main o PNHS Main sa Barangay San Dionisio ang pagbisita ni Department of Education Secretary Sonny Angara sa kanilang paaralan. Sa nasabing pagbisita, binigyan din ng kalihim ang kahalagaan ng mga hakbang sa seguridad na ipinapatupad ng PNHS Main para matiyak ang kapakanan ng mga mag-aaral, guro at kawani, lalo na sa gitna ng mga hamon sa kaligtasan matapos ang kamakailang insidente ng barilan sa isang paaralan sa Tacloban City. Naglaan din ng oras si Secretary Angara kasama si Mayor Edwin Olivares upang makiusap at makonsulta ang mga guro, magulang at mga estudyante tungkol sa mga kasalukuyang sitwasyon at kinakaharap na hamon ng paaralan. Formal nang nagkaroon ng seremonyal na paglagda ng Memorandum of Agreement o MOA para sa proyektong Solar Solutions for Government, Energy Efficiency and Renewable Energy in Public Building o SSG-ERPB. Ang seremonya ay ginanap noong araw ng Miyerkules, Hunyo 24 sa DOE OSEC Conference Room sa Taguig City. Ang nasabing kasunduan ay pinangunahan ng Department of Energy o DOE, katuwang ang ilang mga lokal na pamahalaan sa bansa, kabilang ang Parañaque, Pateros, Caloocan, Malabon at Las Piñas. Layunin ng inisyatibong ito na maisulong ang paggamit ng enerhiyang renewable at mapabuti ang energy efficiency sa mga gusali ng pamahalaan. Balikan natin ang mga headlines dito sa Express Parañaque News. Parañaque, nakiisa sa takbo laban sa droga para sa isang drug-free na lungsod. Foundation Day ng Parañaque, isinusulong na maging opisyal na ordinansa. Ordinansa para sa pagbuo ng Parañaque Muslim Consultative Council nilagdaan na. Liturgical reception ng bagong Apostolic Administrator ng Diocese of Parañaque ginanap. Pamahalaang lungsod ng Parañaque, nakipagpulong sa mga opisyal ng Mutya ng Pilipinas para sa posibleng kooperasyon. Asiana Job Fest, inilunsad para sa mga naghahanap ng trabaho. Libreng sine para sa mga PWD sa Parañaque, inilunsad. Parañaque, nakiisa sa pagdiriwang ng Philippine Arbor Day 2026 na may temang Luntiang Bukas. Pamahalang lungsod ng Parañaque, nagsagawa ng forum para sa LGBTQIA+ community. Satellite office sa Barangay Tambo, inaasahang magbubukas bago matapos ang taon. Pag-ibig at pananampalataya, Mayor Olivares, binigyan diin ang kabuluhan ng pagsasama ng mga bagong kasal. Pamahalaang lungsod ng Parañaque, nagpaabot ng suporta sa mga atleta para sa Batang Pinoy 2026. Parañaque City Government at Rotary International, pinagtibay ang ugnayan sa pagbisita ni Rotary International President-elect Olanica Babalola. Parañaque City, aktibong nakibahagi sa second quarter National Simultaneous Earthquake Drill para sa kahandaan sa Dabig 1. Parañaque City Government, nagpugay sa mga kasambahay sa pagdiriwang ng 15th International Domestic Workers Day.
Parañaque Coliseum binuksan na sa mga Parañaqueño. Parañaque Sports Camp binuksan para sa mga kabataan. In-Service Training 2026 isinagawa para sa mga Child Development Center teachers sa lungsod. Plebisito sa 5 barangay sa Parañaque itinakda sa Hulyo 25. PCDC isinagawa ang ikalawang quarterly meeting para sa pagpapalakas ng sektor ng kooperatiba. CSWDO Parañaque pinalakas ang papel ng mga ama sa pamamagitan ng Usapang Lalaki. Lungsod ng Parañaque nakisa sa pagdiriwang ng World Day Against Child Labor. Kabataang Parañaqueño nagpakitang gila sa grand recital ng Sing and Dance Workshop. Secretary Sally Angara ng Department of Education o DepEd bumisita sa Parañaque National High School Main para sa inspeksyon ng seguridad at konsultasyon. Department of Energy o DOE at mga lokal na pamahalaan nagkasundo sa proyektong solar energy para sa mga pampublikong gusali at unang anibersaryo ng 10th City Council ng Parañaque ipinagdiwang. At yan ang mga pinakasariwang balita sa araw na ito. Mula dito sa Parañaque Net Radio Worldwide, ako ang inyong tagapagbalita, Jordan De Los Santos. At ito ang Express Parañaque News. Sabi nila makakatulong ang sabon na makapasa ako sa mga exam. Sabi nila hindi raw ako maa-addict pagkatapos ng unang tira. Hoy! Tingnan! Sabi nila hindi raw ako maa-addict pagkatapos ng unang tira. Nagsinungaling sila. Alamin ang katotohanan tungkol sa mga droga. drugfreeworld.org